Naniniwala ka ba talaga na matapos ang 40 taon ng iyong buhay, nakatakda na ang lahat? Iniisip mo ba na ang mga desisyong ginawa mo noon ay nakapirmi na ang iyong kinabukasan? Hayaan mong sabihin ko ang isang bagay na maaaring tunog kakaiba. Isang salita lamang ang may kakayahang baguhin ng buo ang iyong kapalaran, dito mismo, sa mismong sandaling ito. At hindi mahalaga kung ikaw ay may utang, pagod, o puno ng pagkadismaya sapagkat ang aking ibabahagi ay salungat sa lahat ng paniniwala mo tungkol sa swerte, pagsisikap at kapalaran. Ang mahiwagang salitang ito ay asal. Lahat ng nakamtan ko at lahat ng naranasan mo, mabuti man o masama, ay salamin lamang ng paraan ng ating pagharap sa mundo. Ang asal ay hindi lang kaisipan, hindi lang damdamin at hindi lang pagkilos. Isa itong hindi nakikitang pagsasanib ng tatlong elementong ito na siyang humuhubog sa bawat resulta ng ating buhay. Nang maunawaan ko yon, natanto kong hindi ako biktima ng mga pangyayari. Ako ang may akda ng aking kwento. Naisip mo na ba kung ilang ulit mong tinanggihan ang isang pagkakataon dahil sa loob-loob mo, kumbinsido ka nang hindi iyon magtatagumpay? Ang paniniwalang iyon ay hindi ang mismong katotohanan, kundi ang asal mo sa harap nito. Ayon sa agham, ang ating isipan ay inuulit ang higit sa 80% ng parehong mga kaisipan araw-araw. Ipinapakita nito kung paanong lumikha tayo ng isang di nakikitang kulungan ng paulit-ulit na pattern. Ang parehong asal kahapon ay gumuguhit ng parehong resulta bukas. Kaya maraming tao ang nagsasabi, hindi nagbabago ang buhay ko. Ang katotohanan, hindi nagbabago ang buhay nila dahil hindi nagbabago ang asal nila. Naghihintay sila na ang mundo muna ang magbigay ng patunay bago sila maniwala, ngunit malinaw ang batas. Ibinabalik lang ng mundo ang refleksyon ng ipinapadala mo sa pamamagitan ng iyong panginginig. At ang panginginig na iyon ay hinuhubog ng iyong asal. Ang asal ay ang enerhiyang dala mo bago ka pa man magsalita. Ito ang nararamdaman ng iba kapag pumasok ka sa isang silid. Kaya ang mga taong may positibong asal ay tila natural na naakit ang mga oportunidad, samantalang ang iba, kahit gaano kasipag, ay tila laging tumatama sa pader ng kakulangan. Napansin mo na ba kung paano may mga taong tila swerte sa lahat ng kanilang ginagawa? Hindi iyon samba, kundi direktang bunga ng asal na nagbubukas ng pinto, nag-ugnay, lumilikha ng tiwala at nagpapalakas ng agos ng kasaganaan. Nang mapagtanto ko ito, naunawaan kong ang pagbabagong hinahanap ko ay hindi tungkol sa pag-angkin ng bagay mula sa labas, kundi ang muling pag-ayon sa kayamanang dala ko na sa loob. Hindi ko kailangang maghintay ng promosyon, ng puhunan, o ng basbas ng iba. Ang kailangan ko lang ay baguhin ang paraan ng aking pagpapakita sa mundo, at higit sa lahat, sa sarili ko. Dahil ang paraan ng iyong pagtingin sa iyong sarili ay siya ring nagtuturo sa iba kung paano kanila titingnan. Kung nasa loob mo ang paniniwalang hindi mo kaya, kukumpirmahin iyon ng mundo. Ngunit kung nasa puso mo ang tiwala na kaya mo, nakarapat-dapat ka, at nahanda ka, tiyak na tutugon ang mundo sa iyon. Sinabi ni William James ng Harvard na ang pinakadakilang tuklas ng kanyang henerasyon ay ang pagkaunawa na maaaring baguhin ng tao ang kanyang buhay sa pamamagitan ng pagbabago ng kanyang asal sa pag-isip. Hindi ito hungkag na pilosopiya. Ito ang pundasyon ng lahat ng pangmatagalang pagbabago. Isipin mo, ilang ulit ka nang naniwala sa isang bagay ng buong buo na parang imposible itong hindi mangyari. At ilang ulit ka nang nag-alala at natakot sa isang bagay na kalaunan ay tila nagkatotoo, na para bang iyon ay isang di maiiwasang hula. Ang naganap doon ay hindi kapalaran o kamalasan. Asal iyon. Kapag naunawaan mong ang asal ay sanhi at hindi bunga, nagbabago ang laro. Hindi mo na hinihintay na maging maayos ang mundo bago mo ayusin ang sarili mong paninindigan. Pinipili mong ayusin ang asal mo ngayon, alam na wala nang ibang magagawa ang mundo kundi ibalik sa iyo ang refleksyon ng iyong kilos. Para itong salamin, walang saysay na magreklamo sa refleksyon, kailangan mong baguhin ang ekspresyon na ipinapakita mo. Ang mahiwagang salitang ito ay maaaring masyadong simple, ngunit sa mismong kasimplehan nito nakatago ang kapangyarihan. Ang tanong ay, anong asal ang pinipili mo sa mismong oras na ito? Sapagkat, gusto mo man o hindi, ito ang sumusulat ng susunod na kabanata ng iyong buhay. Marami ang naniniwala na sa 40 taon ng edad, tapos na ang lahat, nasarado na ang mga pinto, at ang lakas at pagkakataon ay para lamang sa kabataan. Ngunit sinasabi kong ito ay ilusyon na nilikha ng isang talunang asal. Matibay na pananaliksik ang nagpapakita na ang mga negosyanteng nakapagtatayo ng mga kumpanyang may mataas na paglago ay hindi kinakailangang kabataan.
Ang karaniwang edad ng mga nagtatag ng mga negosyong mabilis lumago ay nasa paligid ng 42 at para sa kakaunting bahagdan ng mga negosyong tunay na sumasabog sa paglago, ang karaniwang edad ay humigit kumulang 45. Ipinapahiwatig nito na ang karanasan, ang mga koneksyon, ang kalinawan at higit sa lahat ang asal na naipon sa gitnang edad ay mas madalas na nagdaragdag at hindi nagpapababa ng posibilidad ng tagumpay. Kung nasasabi mong tapos na ang panahon ko, itanong mo sa iyong sarili, alin ba ang mas mabigat, ang bilang ng taon ng iyong edad o ang asal na dala mo ukol dito? Si Ray Cross ay nakatagpo ng pagkakataon na nagbago ng kanyang buhay nang siya ay higit na sa 50. Si Vera Wang naman ay nagpalit ng landas at naging isang huwaran matapos ang 40. Ang mga kwentong ito ay hindi mga mahiwagang pagbubukod, kundi mga patunay na ang panahon ay kumakampi sa mga marunong gumamit ng karanasan bilang pingga tungo sa mas mataas na tagumpay. At ang tunay na hadlang ay nasa loob at hindi sa labas. Ang mga takot na pinakakaraniwan kong nakita, at aking naranasan din, ay madaling hulaan. Paano kung mabigo ako ngayon at mawala ang lahat? Paano na ang pamilya, ang trabaho, ang mga bayarin? Sino ang maniniwala sa akin sa ganitong edad? Paano kung hindi kayanin ng aking kalusugan? Totoo ang mga tanong na ito, ngunit nagiging tulay sila patungo sa kawalan ng kilos kapag ginawang dahilan. Ang pagkakaiba ng taong muling nagbubuo ng sarili at ng taong nananatili sa dati ay nasa isang praktikal at sinadyang pagbabago ng ugali. Baguhin ang imaheng dala mo tungkol sa iyong sarili at kumilos ayon sa bagong imaheng iyon. May isang simpleng teknik akong ginagamit sa loob ng maraming dekada upang muling ihanda ang saloobin, bumuo ng malinaw na larawang mental at lagyan ito ng matinding damdamin hanggang sa sumunod ang katawan at asal dito. Iniisip ko ang isang dibuhong sipayak ng aking isipan at katawan, parang gabay na figura kung saan ko itinutok ang aking lakas. Isipin mo ang isang daloy ng enerhiya na pumapasok sa tuktok ng ulo at bumubuo sa tabing ng isipan, ng eksaktong larawan ng nais mong maging ikaw, ang pag-ugali, ang araw-araw na gawain, ang tinig, ang antas ng tiwala. Pagkatapos ay hinahayaan kong dumaloy ang larawang iyon patungo sa aking walang malay, kung saan ang damdamin ang kumakapit sa ideya, at saka ko hinahayaan ang katawan na kumilos ng ayon dito. Ang prosesong ito, larawang malay damdamin pag-vibrate ng katawan kilos, ang pundasyon ng pagbago ng mga nakasanayang gawi at, sa makatuwid, ng mga resulta. Sa praktika, para sa isang taong lampas 40 taon na gustong magbukas ng bagong kabanata, ginagawa ko ito sa konkretong mga hakbang na pwedeng gawin ng kahit sino ngayon mismo. Sa loob ng 10 minuto tuwing umaga buin at maramdaman ang eksenang ninanais, kung saan hawak mo na ang posisyon, kita, at araw-araw na ayos, isulat ang 3 posibleng kilos para sa araw na iyon na magpapatibay sa imaheng iyon. Isang liham sa pamamagitan ng internet, isang tawag, isang mungkahi, at magbihis at kumilos sa mga gawain iyon na para bang ikaw na ang taong iyon at tratuhin ang iba ng may saloobing tagumpay, magbigay ng tapat na papuri, mag-alok ng halaga, makinig ng buong pansin. Palitan ang tuloy-tuloy na pagbabantay sa balanse ng bangko ng pagsukat ng pagsisikap, ilang makabuluhang pag-uusap, ilang mungkahi, ilang ideya ang nasubukan. Ang mga maliliit na gawin na ito ang nagbabago sa saloobin bago pa man sumunod ang balanse ng bangko. Bago mo isantabi ang bisa ng paggunita, alamin mong may pag-aaral na nagpapakita na ang mga larawang mayaman sa detalye ay nagtataas ng motibasyon at paninindigan sa mga layunin. Ang agham ng larawang mental ay hindi pangakong mahika. Ito'y kasangkapan na nagpapataas ng fokus, damdamin at pagtitiyaga, mga sangkap na ginagawang resulta ang hangarin. Kasabay nito, mag-ingat sa mga madaling estadistika tungkol sa ilang libong ulit na iniisip natin kada araw. Maraming bilang ang kumakalat na walang matibay na batayan, ang katotohanan ay may hilig ang isip na kumapit sa mga pattern. At dito pumapasok ang sinadyang pagsasanay ng mga larawan at kilos upang maputol ang siklo. Kung nais mong halimbawa ng isang taong hayagang gumamit ng paggunita bilang konkretong kasangkapan, alalahanin mo ang kwento ng isang artista na sumulat para sa kanyang sarili ng isang tsek na may petsa sa hinaharap at pinanatili ang pananaw kasabay ng mga aksyon na nagdala sa kanya sa pangunahing papel na nagbigay sa kanya ng kabayaran ng eksaktong ganoon. Hindi ito siyentipikong ebidensya sa sarili nito, ngunit nagpapakita ng kapangyarihan ng pag-angkop ng larawan at aksyon. Alam ko ang sinasabi ko dahil hindi ito teorya lamang para sa akin. Nang nagpasya akong buksan ang sarili kong negosyo ng mga serbisyo, wala akong diploma at wala ring opisyal na karanasang pangnegosyo. Ang meron ako ay isang bagong saloobin, isang malinaw na larawan ng magiging araw ko, ng halagang ihahatid ko,
at ang pasyang kumilos kahit walang mukhang pag-asa noon. Sa loob ng ilang buwan ang saloobing iyon ang humatak ng mga kliyente, nagluwan ng mga rekomendasyon at, sa aking sariling pagtataka at kagalakan, nagbago ng isang maliit na operasyon tungo sa isang kita na hindi ko inakalang darating ng ganoon kabilis. Ang pakiramdam ay kaginhawahan at malalim na pasasalamat, ngunit higit sa lahat pagkagulat sa kaibahan na nagagawa ng isang pagbabago ng saloobin sa materyal na mundo. Kung tatanggapin mo ang hamon na gawing kalamangan ng edad, iminumungkahi ko ito, 7 araw upang simulan ang paglipat ng iyong saloobin. Araw 1 hanggang 3, buuin ang larawan at balutin ito ng damdamin, 10 minuto umaga at gabi. Araw 4 hanggang 6, gawin ang 3 maliliit na kilos araw-araw na naayon sa larawang iyon, mga kontak, mga mungkahi, maliliit na pagsubok. Araw 7, gumawa ng pagtatasa kung ano ang nagbago sa iyong panginginig at aling aksyon ang nagdala ng pinakamaraming balik. Hindi ako nangangako ng biglaang milagro, ipinapangako ko na kung susundin mo ang balangkas na ito, ang iyong pananaw at mga pinto ay magsisimulang gumalaw. Tanungin mo ang sarili mo ngayon, hahayaan mo bang ang iyong edad ang magtakda ng nararapat para sa iyo, o pipili ka ng isang saloobin na magpapabago sa iyong susunod na dekada? Dumating ang isang panahon na naniwala akong limitado ang aking buhay sa isang kapalarang puno ng kabiguan. Nagtatrabaho ako noon sa pamatay-sunog ng Toronto at, bagaman kagalang-galang na trabaho iyon, hindi ko naramdaman na may patutunguhan ako. Mababa ang sahod, lumalaki ang mga utang ko at wala akong nakikitang pag-asa ng paglago. Isang araw, habang gumagamit ng isang lagaring pambanda, nagkaroon ako ng aksidente na nagdulot ng pinsala sa aking hinlalaki. Isa itong bagay na waring maliit, ngunit sa kalooban ko iyon ay parang isang hatol. Naisip ko, eto na, tapos na ang buhay ko, wala nang magbabago para sa akin. Ang pisikal na sakit na aking naramdaman noon ay tila nagpatibay sa tahimik na kirot na matagal ko nang pasan sa kaluluwa, ang paniniwalang wala na akong kinabukasan. Sa gitna ng ganoong kawalan ng pag-asa, nakilala ko ang isang lalaki na nagbago ng lahat ng ibinahagi niya sa akin ang isang aklat, Isipin at Yumaman, isinulat ni Napoleon Hill. Maliwanag pa sa aking alaala ang sandaling binuksan ko ang mga pahina nito sa unang pagkakataon. Parang may nagising sa kaloob-looban ko, na para bang bawat linya ay bumubulong, hindi mo kailangang tanggapin ang sitwasyong kinasasadlakan mo. Mayroon kang ibang paraan para mag-isip. Noon, hindi ko pa naririnig ang sinuman na nagpahayag ng ganoon kaliwanag na ang kaisipan ang humuhubog ng ating realidad. Akala ko ang buhay ko ay itinakda ng kung ano ang mayroon ako, ng mga bagay na wala sa akin, at ng mga limitasyong naman ako. Ngunit bigla kong hinarap ang isang ideya na lahat ay pwedeng magsimula sa loob ko mismo, sa paraan ng aking pagpili kung paano mag-isip. Hindi iyon isang mahiwagang pagbabagong nangyari mula isang araw patungo sa susunod. Sa umpisa, bawat salita ay maganda, ngunit tila napakalayo at mahirap abutin. Babalik ako sa realidad ng pagkakautang, mga bayaring laging huli, at mga kabiguang paulit-ulit. Ngunit kahit ganoon, nagpatuloy ako sa pagbabasa, muling pagsusuri, at pagsusulat ng mga tala. Pinili kong kumapit sa ideyang iyon, kahit hindi ko pa alam kung paano ko ito maisasabuhay. Dahan-dahan, nagbago ang aking pananaw. Sa halip na paulit-ulit kong sabihin ako ay nakagapos, nagsimula akong maglarawan ng mga posibilidad. Sa halip na ituring ang aking mga utang bilang hatol na habambuhay, tinignan ko sila bilang pansamantala. At higit sa lahat, kumilos ako ng kakaiba. Doon nagsimula ang aking unang negosyo sa serbisyong paglilinis. Wala akong karanasan, wala akong formal na pinag-aralan sa pamamahala, at maging ang tiwala sa sarili ay kulang. Ngunit taglay ko ang isang bagay na noon ay wala, isang binagong saloobin. Sa bawat kliyente na pumapayag sa aking serbisyo, naaalala ko ang aking nabasa, ang tagumpay ay nagsisimula sa isipan. At iyon ang nagtulak sa akin para magpatuloy. Pagkatapos ng unang taon, laban sa lahat ng inaasahan at estadistika, nakapagtala ako ng kita na lumampas sa $100,000, nakatumbas ng humigit kumulang 5 milyong piso. Wala akong halos kaalaman tungkol sa negosyo, ngunit nabago ko ang tunay na mahalaga, ang aking paraan ng pag-isip at pagkilos. Ang karanasang iyon ang nagturo sa akin na ang kaibahan ng taong nananatiling bihag at ng taong nakakalag sa tanikala ay hindi ang kakulangan sa pera, hindi rin ang kawalan ng diploma, at hindi rin ang aksidente o suliranin na kanyang dinaanan. Ang tunay na susi ay ang pagpapasya na baguhin ang saloobin kahit patila lahat ay laban sa iyo.
Nang masaktan ako, mayroon akong dalawang pagpipilian, gawing dahilan iyon upang sumuko o gawing simula ng pagbabago. Pinili ko ang pangalawa. At ang buhay ay tumugon sa pagpiling iyon sa pamamagitan ng mga pagkakataong dati hindi ko man lang napapansin. Ang katotohanan ay lahat tayo ay nakaranas na ng sandali kung saan ang isang aksidente, pagkawala, o pagkadismaya ay parang nagtapos ng ating kwento. Ngunit hindi ang mga pangyayaring iyon ang nagsasara ng mga kabanata. Ang iyong saloobin pagkatapos ng mga ito ang magpapasya kung iyon ba ang wakas o simula lamang ng pagbabago. Ang sugat sa aking daliri ay maaari sanang maging sagisag ng aking kabiguan, ngunit naging tanda ito ng aking muling pagbangon. Hanggang ngayon, tuwing nakikita ko ito, naaalala kong ang mga sugat ay maaaring maging paalala ng ating lakas, hindi ng ating kahinaan. Ang aral na bitbit ko mula sa yugtong iyon ng aking buhay ay malinaw, kapag binago mo ang iyong saloobin, nagbabago rin ang mundo sa paligid mo. Lumabas ako mula sa dilim patungo sa landas ng liwanag hindi dahil nakatagpo ako ng perpektong pagkakataon, kundi dahil pinili kong makita ang buhay sa ibang pananaw. At mula sa sandaling iyon, nagsimulang lumitaw ang mga posibilidad. Napansin mo na ba kung paano ang iyong mga alalahanin tungkol sa pera ay nagsisimulang sakupin ang lahat? Ilang ulit ko na itong nakita, tinitingnan ng tao ang kanyang bank account, nararamdaman ang bigat sa dibdib, at agad-agad, bawat kaisipan, bawat atensyon, bawat kilos ay umiikot sa kakulangan. Para bang nagtatayo ang isipan ng bakod at nagsasabing, babala, panganib sa pananalapi, at dahil dito, lahat ng maaaring gamitin sa pagpaplano, paglikha, o pamumuhunan ay inuukol lamang sa agarang pag-apula ng apoy. Palagi kong sinasabi, huwag mong hayaan na ang kasalukuyang resulta ang magdikta ng iyong pag-isip, dahil kapag pinayagan mong mangyari iyon, lilikha ka ng siklo na nagpapalakas sa sarili. May malinaw na mekanismo ang siklong ito, inaagaw ng kakulangan ang iyong pansin at inuubos ang tinatawag na mental na kapasidad. Kapag labis kang nababahala tungkol sa pinansyal, nababawasan ang iyong kakayahan na lutasin ang masalimuot na problema, makita ang mga oportunidad, at gumawa ng mahinahong desisyon, hindi dahil sa katamaran, kundi dahil kakaunti na lamang ang natitirang lakas ng isipan. May mga eksperimentong nagpapatunay na ang labis na pag-aalala tungkol sa pera ay nagpapababa ng kakayahang mag-isip na kasing tindi ng epekto ng isang gabi ng puyat o ng matinding pagkaabala. Sa madaling salita, ang kahirapan, o kahit ang pakiramdam ng kakulangan, ay naglalagay ng isang uri ng buwis sa ating kakayahan na mag-isip ng malinaw. At ang pinsalang dulot nito ay hindi lamang intelektual kundi praktikal din kapag hinayaan mong ang balanse sa bangko ang magtakda ng iyong emosyon. Inuuna mo ang agarang ginhawa kaysa ang pangmatagalang benepisyo. Tinatanggap mo ang mga trabahong mababa ang kita, tinatanggihan ang pamumuhunang pangmatagalan, hindi mo napapakiusapan ang mga kontrata, nalalampasan mo ang mga deadline, at iniiwasan mo ang mahahalagang pag-uusap na sanay nagbukas ng bagong pagkakakitaan. Ipinapakita rin ng agham sa pag-ugali na ang pera ay nakakaapekto sa paraan ng pagtatasa ng tao sa kanyang sariling buhay, tumataas ang kasiyahan sa pamumuhay habang dumarami ang kita. Ngunit hindi nito otomatikong nadadala ang tunay na kasiyahang emosyonal lampas sa isang tiyak na hangganan. Mayroong punto kung saan ang dagdag na yaman ay nagbibigay ng mas kaunting emosyonal na gantimpala kaysa sa inaasahan. Ibig sabihin nito, kapag puro lamang bilang sa bangko ang pinagtutuunan ng pansin nang hindi binabago ang saloobin at estratehiya, madalas na nauwi ito sa kawalan ng resulta at kawalan ng kapayapaan. Ngayon, paano nga ba masisira ang siklong ito? Una, kailangang maunawaan na ang isipan ng tao ay mas mabilis tumutugon sa mga larawan at damdamin bago pa man sa mga planong formal at lohikal. Ang tamang paggamit ng imahinasyon ay nagpapagana ng mga bahagi ng utak na may kinalaman sa persepsyon at galaw na parabang isinasabuhay mo na ang bagay na iyong iniisip. Kaya't hindi sapat ang basta mag-isip ng positibo, kailangang lumikha ng malinaw at makulay na larawan na may kasamang damdaming matindi, at pagkatapos ay gawing konkretong intensyon na kayang isagawa ng katawan. Ipinapakita ng pananaliksik sa larangan ng neurolohiya na ang prosesong ito ay tunay na nagpapagana ng mga aktual na network sa utak, hindi ito kathang-isip lamang. Ikalawa, kailangang gawing kilos ang imahinasyon. Hindi sapat na meron kang larawan sa isip, kailangan mong idagdag ang prinsipyo ng T kapag nangyari, gagawin ko. Sa pamamaraang mental contrasting na may kasamang implementation intentions o WOOP, malinaw mong iisipin ang nais, tukuyin ang pinakamalaking balakid na alam mong maaaring humarang, at pagkatapos ay isusulat ang partikular na aksyon tulad ng kapag nangyari ito, gagawin ko ito.
Maraming pananaliksik ang nagpapakita na ang kombinasyong ito ng pag-iisip ng layunin at paghahanda ng konkretong hakbang laban sa mga hadlang ay lubos na nagpapataas ng tsansa na maisakatuparan ang kinakailangang mga kilos. Ito ang lunas laban sa tinatawag na tunel ng kakulangan. Pinapanatili mo ang larawan habang sabay na lumilikha ng mga otomatikong ruta upang kumilos kahit pa pumasok ang isipan sa sindak. Ikatlo, mahalagang magkaroon ng puwang o slack sa sistema. Pinapakita ng pananaliksik tungkol sa kakulangan ang kahalagahan ng pagkakaroon ng reserba. Ang taong nabubuhay na walang puwang ay inuubos ang lakas sa paghawak ng mga krisis, samantalang ang may kaunting seguridad tulad ng maliit na pondo para sa emerhensya, otomatikong ipon, o pagbawas sa biglaang paggastos, ay nagkakaroon ng mas malawak na kapasidad na magplano at samantalahin ang mga pagkakataon. Hindi ito usapin ng karangyaan kundi ng inhenyeriya ng emosyon, mas kaunting takot, mas maraming espasyo para sa mga estratehikong desisyon. Ika-4, mahalagang tumingin sa mga tunay na halimbawa upang maunawaan ang dinamika. May mga makapangyarihang kwento ng mga taong gumamit ng imahinasyon at aksyon upang baguhin ang kanilang kapalaran. Isang tanyag na aktor ang minsang nagsulat ng tseke para sa sarili niya na nakadate sa hinaharap at kumilos na tila ba hawak na niya ang tagumpay hanggang sa dumating ang pagkakataon. Naging simboliko ang kwentong ito dahil ipinapakita nito kung paanong ang malinaw na intensyon, kapag sinabayan ng tuloy-tuloy na pagsisikap, ay nagbabago ng resulta. Ngunit mayroon ding mga halimbawa ng mga taong nagkaroon ng malaking kayamanan, ngunit naubos dahil sa kakulangan ng disiplina at hindi maayos na gawi sa pananalapi. Kahit pa may talento at pagkakataon, ang hindi pagbibigay halaga sa wastong saloobin tungkol sa pera ay nagbunga ng pagbagsak. Ang mga kwentong ito ay nagsisilbing paalala na ang panlabas na tagumpay ay hindi nagtatagal kapag wala ang tamang gawi at sistema sa loob. Narito ang isang praktikal na ehersisyo na maaari mong simulan ngayon. Huminto ka ng 10 minuto at gawin ang mga sumusunod. Una, isulat ng malinaw ang eksenang nais mong makamtan, hindi sa malabong paraan, kundi may detalye, nasaan ka, ano ang nakikita mo, sino ang kasama, anong tunog ang naririnig mo, at ano ang pakiramdam sa katawan. Ikalawa, tukuyin ang pinakamalaking balakid sa loob mo tulad ng takot, alinlangan, o kakulangan sa kaalaman at isulat ang pariralang, kapag, balakid, gagawin ko, tiyak na aksyon. Ikatlo, automatikong ilaan ang 1 hanggang 5% ng iyong pera sa hiwalay na account. Ang otomasyon ay lumilikha ng puwang at inaalis ang tukso ng sandali. Ika-4, sa loob ng 7 araw, itala araw-araw ang 2 bagay. 1 kilos na nakaayon sa iyong layunin, tulad ng pagtawag, pagpapadala ng panukala, pag-aaral ng 20 minuto, at isang damdaming bago na iyong naramdaman. Ang simpleng gabay na ito ay nagtutugma sa isipan, emosyon, at katawan, isang direktang aplikasyon ng mga pananaliksik na pumipigil sa bitag ng kakulangan. Kapag hinayaan mong ang kakulangan ang magdikta ng iyong ritmo, walang nagbabago. Subalit kapag bumuo ka ng makulay na larawan na may damdamin, binawasan ang ingay ng sandali sa pamamagitan ng reserbang pampinansyal, at ginawang konkretong plano ang iyong mga imahinasyon gamit ang prinsipyo ng kapag gagawin, muling lumalawak ang iyong kapasidad at nagsisimula kang kumilos sa antas na mas malinaw mong nakikita at nasasamantala ang mga pagkakataon. Sa ganoong paraan, nagsisimulang sumunod ang resulta sa bago mong saloobin. Napatunayan na ng agham na ang paraan ng ating pag-isip at pagdama ay hindi lamang nakaapekto sa ating pananalapi at relasyon, kundi maging sa kalusugan, haba ng buhay, at paraan ng pagtugon ng katawan sa araw-araw na sitwasyon. Ipinakita ng pananaliksik mula sa Mayo Clinic na ang mga taong may optimistikong pananaw ay nabubuhay ng humigit kumulang 10 taon na mas mahaba kaysa sa mga taong palaging negatibo ang pagtingin. Hindi ito tsamba. Kapag nananatili tayong positibo sa isipan, tumutugon ang katawan sa pamamagitan ng pagpapakawala ng mga sangkap na nagpapalakas ng ating panlaban, nagpapababa ng stress, at nagpapalawak ng kakayahang harapin ang mga hamon. Sa kabilang banda, kapag ang pananaw ay negatibo, lumilikha tayo ng panloob na kapaligiran na madaling maging sanhi ng sakit, pagkapagod, at maging depresyon. Isipin mo ito, ilang ulit mo na bang nahuli ang iyong sarili na gumigising na may bigat sa isipan, inuulit sa loob ng utak na magiging mahirap ang araw, na hindi sasapat ang pera para sa mga gastos, na walang bagay na lalabas na tama. Sa kalagayang iyon, para bang bawat selula ng katawan ay nakatatanggap ng utos na maghanda lamang para makaligtas at hindi para umunlad. Ang katawan ay pumapasok sa estado ng pagbabantay, ang mga kalamnan ay naninigas, at ang mahalagang enerhiya ay nauubos.
At ang nakapagtataka, sa mismong araw na yon, mas malaki ang tsansa mong makaranas ng negatibong sitwasyon, dahil ang iyong isip ay hinahanap lamang ang mga ebidensya na magpapatunay sa larawan na tinanggap mo na sa loob ng sarili mo. Ngayon isipin mo ang kabaligtaran, sa oras na imulat mo ang iyong mga mata, pinipili mong sadyang magpasya para magkaroon ng bagong saloobin. Sa halip na ulit-ulitin ang mga salitang puno ng kabiguan, nagsisimula kang maglarawan sa isip na magiging maayos ang araw, nararamdaman mo ang pasasalamat para sa kung anong mayroon ka na, at inilalagay mo ang iyong sarili sa daloy ng sigla. Ang utak ay naglalabas ng dopamine at serotonin, mga sangkap na kaugnay ng kasiyahan at motibasyon. Ito ay nagbubunga ng mas mataas na gana, mas malinaw na pag-isip, at mas bukas na pananaw sa mga bagong pagkakataon. Ang maliliit na pagbabago sa pag-ugali ay unti-unting naiipon hanggang sa maging malalaking pagbabagong nagbabago ng iyong buhay. Hindi lamang ito tungkol sa mababaw na pag-isip na positibo. Ito ay agham, ito ay pisyolohiya. Isang pag-aaral na inilathala sa Proceedings of the National Academy of Sciences, ang nagpakita na ang mga taong nag-aalaga ng positibong emosyon ay may mas mahahabang telomere, mga estrukturang nagpoprotekta sa yeli, na nangangahulugang mas mabagal ang pagtanda at mas malusog na pamumuhay. Ang iyong pananaw, literal na isinusulat ang paraan kung paano tatanda ang iyong katawan. Naranasan ko mismo ito sa praktikal na paraan. Nang ako'y lubog sa utang na umaabot sa halos 300,000 piso at nakakulong sa mga trabahong walang patutunguhan, ang aking kalusugan ay malinaw na salamin ng aking panloob na kalagayan. Lagi akong pagod, walang gana, at laging may iniindang pananakit. Walang anumang tila gumagana, kahit gaano pa ako nagsumikap. Tanging noong nagpasya akong baguhin ang aking imahen sa isipan at magsimulang magtanim ng ibang uri ng pananaw, kahit pa ang paligid ko ay puno pa rin ng kakulangan, doon ko naramdaman ang pagbabago sa aking katawan. Bumalik ang sigla, sumibol ang kasiglahan, at nakayanan kong magtrabaho ng mas mahabang oras nang hindi ramdam ang dating bigat na laging bumabalot sa akin. Para bang bawat selula ay nakikiayon sa bagong daloy ng kasaganaan. At huwag mong isipin na ito ay para lamang sa mga naghahangad ng pera o tagumpay sa trabaho. Isang pananaliksik ng Harvard School of Public Health ang nagpatunay na ang mga taong may positibong pananaw ay hindi lamang mas malamang na makamit ang kanilang layunin sa pinansya, kundi nakararanas din ng higit na kasiyahan sa relasyon at mas malawak na pakiramdam ng kabuuang kaginhawaan. Sa madaling salita, ang pagbabago ng iyong pananaw ay tulad ng pagpindot sa isang pindutan na sabay-sabay na nagpapagana ng kalusugan, kayamanan, at kaligayahan. Ngayon, magnilay ka. Ilang pagkakataon na ba ang lumampas sa iyo dahil ang iyong saloobin ay hindi nagbigay daan para makita ang lampas sa kasalukuyang problema? Ilang beses ka na bang sumuko bago pa man magsimula dahil naniwala ka na wala kang sapat na lakas, sapat na oras, o sapat na talento? At kung sa halip ay pinili mong magtanim ng panloob na kumpiyansa, katiyakan, at positibong inaasahan, hindi kaya lubos na naiiba ang naging resulta? Iyan ang hiwaga ng pananaw, ito ang lupaing pinagtatayuan ng iyong buong buhay. Hindi mahalaga kung lumampas ka na sa 40, 50, o 60 taon. Malinaw ang pahayag ng agham, ang utak ng tao ay nababanat at kayang baguhin ang sarili sa kahit anong yugto ng buhay. Sa bawat kaisipang pinipili mo, sa bawat damdaming pinapalaki mo, mas pinatitibay mo ang mga koneksyon sa utak na siyang humuhubog ng iyong realidad. Gayon din, sa tuwing kinakapitan mo ang negatibong mga gawi, lalo mong pinapalakas ang mga di nakikitang tanikala na pumipigil sa iyo sa parehong lugar. Maaring iniisip mo, ngunit napakahirap ng magbago matapos ang napakaraming taon ng pamumuhay sa parehong paraan. Totoo iyon, hindi madali. Kung simple lang, lahat ay nabubuhay na sana sa kasaganaan at kaganapan. Ngunit posible ito at ako mismo ang patunay. Ang susi ay maunawaan na ang pagbabago ay nagsisimula sa inuulit mo araw-araw, sa maliliit na desisyon ng pananaw na tila walang halaga, ngunit kapag pinagsama-sama sa paglipas ng panahon, kaya nitong muling isulat ang kapalaran ng sinumang tao. Kaya kapag may nagsabing ang pananaw ay tungkol lamang sa mas madalas na pagngiti o pagbigkas ng magagandang salita, hindi niya nauunawaan ang lalim ng katotohanan ito. Ang pananaw ay agham, ito ay espiritualidad, ito ang tulay sa pagitan ng hindi nakikita at nakikita. Ito ang tahimik na wika na lagi at walang sablay na sinasagot ng universo. At kapag natutunan mong gamitin ito para sa iyong kapakinabangan, wala nang limitasyon sa maaari mong makamtan. Ang dapat mong dalhin mula rito ay malinaw at makapangyarihan, ang pananaw ang mahiwagang salita na muling sumusulat ng iyong kapalaran.
Ito ang salaan na nagbabago ng kaisipan tungo sa damdamin, damdamin tungo sa kilos, at kilos tungo sa resulta. Walang totoong pagbabago hanggang hindi muna nagbabago ang iyong saloobin. At kapag dumating ang sandaling iyon, lahat ay nagsisimulang magkaisa, kalusugan, pera, relasyon, layunin. Ngayon, habang hinahayaan mong umalingaw ang katotohanan ito sa iyong kalooban, naroon na sa iyong harapan ang susunod na video, kung saan aakyat ka pa ng isang hakbang sa iyong paglalakbay tungo sa karunungan at magiging 1% na mas mabuti kaysa dati. Maraming salamat sa iyong presensya ngayon. Hinihintay kita sa susunod na video.